Papalapit sa kinalalagyan ni Kevin. Niyakap ni Isla ng mahigpit si Kevin. Tumitig sa kanyang mga mata at sabay sabi, Bakit? Ano ang nangyari? Mahal ko, wala na ang papa. Ano? Oo, tumawag kanina ang doktor sa amin na galing Europa. Pinapaalam na wala na ang papa. Hindi niya na kinaya, Isla. niyakap ni Isla ng sobrang higpit si Kevin na nagpapahiwatig ng kanyang pakikiramay. Ngunit, may narinig silang mga yapak papunta sa kinalalagyan nila. Ito na pala ang mama ni Kevin. Ayan na, mukhang may gulong mangyayari. Kevin, anak, hindi ba't sabi ko naman sa'yo na hindi ka na po pwedeng makipagkita kay Isla? Ang tigas talaga ng ulo mo no? Ma, bakit ba kasi tutol na tutol kayo sa aming dalawa ni Isla? May masama ba sa ginagawa namin, ma? Masama ba magmahal? Huminga ng malalim ang mama ni Kevin at sabay sabi, Nak, Isla, huwag niyo sanang mamasamain ang sasabihin ko sa inyo. At sana, maintindihan niyo, naiiba ang relihiyon niyo sa isa't isa. Kevin, iba tayo sa kanila. Hindi tayo katulad nila. At matagal niyo na tong alam, ma? Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? Dahil alam kong masaya ka, nak. Masaya kayo. Alam namin. Po? Namin? Alam din ito ng nanay mo, Isla. Hindi mo ba napapansin? Kung minsay, hindi ka niya pinapayagan makipagkita kay Kevin? Pasensya na, Isla. Halika na, Kevin. Kailangan na nating umalis. Isla! Nagyakapan ng mahigpit ang dalawa. Sinusulit ang natitirang segundo na magkasama silang dalawa. Sabay nilang sinambit ang mga salitang hindi nila akalaing masasabi nila balang araw sa isa't isa. Paalam, mahal ko. Nang makauwi si Isla, nagsambit siya ng isang dasal sa Panginoon habang umiiyak. Umaasang makakarating kay Kevin ngunit napaka-imposible dahil magkaiba sila ng relihiyon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, naway gabayan niyo po sila Kevin at ang kanyang pamilya. Sana po ay makarating sila doon ng ligtas at matiwasay. Huwag niyo po silang pahabayaan, Panginoon. Lalong-lalo na po ang minamahal ko. Panginoon, bakit po ganun? Kailangan po ba talaga mangyari iyon? Lahat naman po ay nangyayari dahil may dahilan, di po ba? Lahat po ay pinagtatagpo ng hindi basta-basta lamang. Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Kayo po ang aking sandigan at laging patutunguhan. Nawa po ay madama ni Kevin ang aking lubos na pagmamahal sa kanya kahit siya ay nasa malayo na. Amen. Hay nako, Kachikoy! Bakit? Bakit sila pa ang magkaiba ng relihiyon? Botong-boto na ako sa kanila Ganon talaga. Hindi natin masasabi ang mga pangyayari. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nagmamahal. Sabi nga nila, pag mahal mo, kahit gaano pa yung katagal, gaano pa yung kahirap, ay hihintayin mo. Magtiis ka, hanggang muli siyang makapiling muli. Makalipas ng 4 na taon, hindi pa rin tumigil si Isla sa pag-iisip kay Kevin. Hinihintay niya pa rin ang kanyang minamahal. Kaso, hindi man lang alam ni Kevin kung mahal pa ba siya ni Isla. Para bang nagdadalawang isip si Kevin kung maghihintay pa ba siya o hindi. Ay nako, namimiss ko na yung aking minamahal. Kamusta na kaya siya? Makikilala pa ba niya ako kung umuwi na ako ngayon? Ang hindi alam ni Kevin ay simula nung umalis siya, ay araw-araw sumusulat si Isla sa kanya. Kada araw sa loob ng 4 na taon. Bakit kaya hindi man lang nakarating ang mga ito sa kanya? Inaayos na ni Kevin ang kanyang mga bagahe at nagpaalam sa kanyang pamilya. Dahil gusto niya raw muna mapag-isip-isip,
magpahangin at hanapin ang kanyang kapayapaan. At alam niya kung saan man iyon. Naroon si Isla. Grabe no, kahit 4 na taon na ang nakalipas, ay nananatili pa rin sa damdamin ni Kevin ang kanyang pagmamahal kay Isla. Chikoy, ang pagmamahal ay walang kupas. Paano naman kaya si Isla? Ayoko na. Pagod na ako. Hanggang kamatayan ba, iaasa pa akong babalik siya? Malamang ay meron na siyang bagong minamahal doon. Kapareho niya pa siguro ng relihiyon. Biglang may hangin na dumaan sa landas ni Isla. Para bang nagpapahiwatig ng langhap ng pag-asa na huwag siyang susuko. Bigla niyang naalala ang kanyang dasal noon matapos lumisan si Kevin. Sa isip-isip niya, ang hangin na iyon ay isang tanda ng Panginoon para sa kanya. Isla? Maano ka dito? Malis ka nga. Hindi kita kailangan. Isla, sandali. Bakit, Kevin? Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Hindi ba't matagal ka nang tapos sa akin? Ni wala nga nakarating ng mga sulat sa akin na galing sa'yo. Anong sulat? Mulat ako sa'yo. Araw-araw sa loob ng 4 na taon. At hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Tapos bigla ka na lang magpapakita na parang isang bula. Mahal ko, hindi ko alam na sumulat ka. Walang nakarating sa aking sulat. Wala. Kaya nga nagdadalawang isip ako kung babalikan pa kita dito. Dahil baka wala na akong mabalikan. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Kevin, kaya ba natin? Hingang malalim ni Isla habang nakatingin sa malayo. Deep down, alam niyang hindi sila nararapat para sa isa't isa. Hep, hep! Bakit hindi na lang subukan? Hindi ba mga katsikoy, minsan ay kailangan din nating humingi ng gabay sa ating Panginoon. Hindi yung puro tayo asa sa iba. Malay natin ay nasa kanya na pala ang sagot. Parang sa sitwasyon nila Kevin at Isla. Oo, Isla. Kaya natin. Sige nga, Kevin. Paano? Isla, maniwala ka man o hindi, nagpa-convert ako bilang isang Katoliko at suporta sa akin ng mama at ang aking mga kapatid. Sigurado ako, si Papa rin. Kung saan raw ako masaya, doon ako lumugar. At iyon ang napili ko, Isla. Ang manatili sa tabi mo habang buhay. Wala nang pwedeng humadlang sa atin, ha? Wala nang iwanan, ha? Kevin, napakaswerte ko nga naman sa'yo. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Totoo ba? Oh, edi wag. Hindi. Biro lang naman, no? Siguro nga ito ang plano ng Diyos para sa atin. Ang paghiwalayin tayo ng ilang panahon. At pagtagpuin mo ulit tayo sa mas maayos na kalagayan. Tama ka, mahal ko. Pasensya na ulit sa mga nasabi ko kanina. Nadala lang talaga ako ng mga emosyon. Mahal na mahal kita, aking Kevin. Hindi ko na alam ang gagawin kung sakaling maghiwalay na naman tayo. Papasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ako binigo sapagkat mas higit pa to sa lahat ng hiniling ko. Hindi na uli yan mangyayari, Isla. Pangako ko sa yan. Alam ng Diyos yan. Halika, samahan mo akong bumuka ng mas maraming alaala na tayong dalawa lamang. At malay mo, di ba, madagdagan pa. Ikaw talaga, oh. Kahit kailan. Ay, mahal na mahal kita, Kevin. Mas mahal kita, Isla. Isang mahigpit na yakap ang tumapos sa kwentong ito. Ngayon ay nasa maganda at payapang kalagayan na ang dalawa. Bumubuo ng mas masasaya at mas magaganda pang memorya kasama ang isa't isa. Mula noon, matapos ang problema ni na Kevin at kanyang pamilya, ay nagkaroon na ng mas malalim na pananampalataya ang pamilya ni Kevin. Kaya't araw-araw silang makikitang nagdarasal para mapatatag ang kanilang pamilya at samahan. Mula noon, si Kevin ay makikita na sa iba't ibang organisasyon ng simbahan. Habang ganoon din si Isla. Siya naman ay naging kilalang lektor sa kanilang lalawigan. At sabi nga ni Isla, sa huli, ang Diyos ang naging sentro ng kanilang pagmamahalan. Napakagandang kwento, ano? Tama ka, sobrang dami ko natutunan dito. Lalong-lalo na siyempre, pagdating sa pagmamahal.
At dito nagtatapos ang kwentong pinamagatang Sa Pusod ng Pag-ibig, na kung saan natuklasan natin na ang buhay ay puno ng pagsubok at isa na rin doon ang pagmamahal. Sabi nga nila, right person, wrong timing raw, parang familiar. Si Kevin at Isla. Tama ka dyan, Katsikoy. Minsan ay kailangan lang talaga tayong pagpahingahin ng tadhana bago muling bumalik sa piling ng isa't isa. Isang pag-iibigang walang wakas, walang kupas. Nasan ka mang panig ng mundo? Huwag kayong mag-alala mga katsikoy. Darating at darating rin ang para sa inyo. Tignan nyo, maging si Kevin at Isla nga ay nahanap ang isa't isa. Kayo pa kaya? Biluin natin, nagawa pang palitan ni Kevin ang kanyang reliyon para lamang kay Isla. Ikaw ba? Kaya mo yun? Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga katsikoy. Muli, ako si Marcos, ang inyong katsikoy number 2. At ako naman si Angel, ang inyong Katsikoy number 1. Panganang mga susunod pa